Hey, what's up guys? Mga paps, kamusta kayong lahat? Yan. So, buti maganda yung araw ngayon. Maganda yung weather. At natutunaw na yung mga ice. Yan, oh. Yung mga makakapal na part na lang yung natira. Yan. Pero dun sa mga majority ng daan, okay na. So, ngayon ay Saturday dito sa Canada, Ontario. At maganda yung weather. Kaya meron tayong pagkakataon na mag-ayos ng ating nabili na sasakyan, which is itong ating Hyundai Accent na 2013 GDI engine 1.6. At nung nabili ko to ay meron siyang issue dahil mura yung pagkakabili natin dito. Expect na natin yung mga issue. So ngayon ay binabaklas ko yung front knuckle arm o knuckle o wheel spindle natin para palitan yung kanyang bearing. So dumating na yung bearing, in-order ko lang sa Amazon. And sana tama yung dumating na piyesa, no? Titingnan natin mamaya. Pero ito ipipress ko pa to bukas sa shop kasi wala akong pang press dito. So babaklasin ko lang muna siya ngayon. Ayan. Buti na lang at hindi pa ganoon kakalawang yung nabili natin na sasakyan na to. Although marami siyang parts na may kalawang, pero hindi talaga maiwasan yun dito. Pero sana minor lang yung mga issues niya. Kakabili ko lang nito mga paps. Yan. Kulay black siya, hatchback. Yan. Hindi ko pa to nare-rehistro kasi kailangan ko munang ayusin yung mga issues niya bago ko siya ipa-certify dito. Yan. Hyundai Accent na hatchback. Manual pala itong nabili ko. Ayan. So nung niroad test ko to ay malakas yung ugong dito sa passenger side na gulong. And yun nga, sumasabay siya sa speed habang bumibilis yung takbo natin, lumalakas din yung kanyang ugong. Kaya ang hatol ko dun ay wheel bearing, which is tama nga naman kasi may alog nung inangat ko. May alog siya. Doon lang naman yung pwedeng manggaling yung gulong maliban ugong maliban sa gulong. Yung gulong niya hindi naman ganoon ka ka laki para umugong at hindi naman aggressive, kaya dito siya. So yun guys, so tatanggalin ko tong rotor, tong caliper holder niya, tapos itong bolt dito sa shock absorber, i-disconnect ko tong drive shaft at saka yung kanyang steering tie rod end tsaka lower ball joint para matanggal ko to. Ayan. At dadaling ko sa shop to, ipe-press ko siya. Alright, yun lang guys, sinishare ko lang na may bago tayong project ngayon dito. Sana makagawa tayo pa ng mga videos regarding dito kasi iaayos natin to bago natin siya iparehistro habang inaantay ko rin yung aking license. Alright, so yun lang guys, update lang, no? So pag mano-mano muna tayo dito. Hindi ko muna to dinala sa shop kasi nga hindi pa siya pwedeng i-drive dahil wala siyang lisensya, hindi pa siya registered. Kumbaga kailangan ma-register muna siya at kailangan kong humiram ng plaka doon sa dealer para madala ko doon. Okay, hindi ko naman minamadali at pasasalamat na lang din at nakabili tayo ng ganito just in case lang na magabigyan tayo ng pagkakataon na madala yung pamilya natin dito, naka-ready na pagdating nila. Actually hindi ko naman talaga balak sanang bumili ng sasakyan, kaya lang biglaan lang din na kakilala ko yung nagbebenta and nirecommend din naman yung unit na to sa atin. Hindi ko kabisado to kasi galing tayo ng Toyota, no? Pero gusto ko siya kasi simple lang. Mas maganda kasi yung feature ng sasakyan, mas maraming pwedeng masira, mas high-tech, di ba? Mas simple lang din yung mga sira. Alright, so ganun lang, no? Nung binili ko to, wala na masyadong test. Chinik ko lang lahat kung gumagana, ilaw, suspension, kung walang tumutunog. Yun lang naman, yung ugong lang yung narinig ko na tumutunog. Maganda rin pala yung mga ganitong unit guys, no? Ngayon ko lang na-appreciate yung mga Hyundai. Maganda rin siya. Yan. Sana magamit natin to para sa ating mga susunod na activities dito sa Canada at maging
mas komportable tayo especially during winter. Hindi na tayo nakikisakay. Sana maayos na natin to. Alright, yun lang guys, ingat po tayong lahat.